Kumuha tayo ng karagdagang pong balita mula dyan sa may Senado at gobyerno daw po nasa 3 hanggang 4 na araw pa lamang daw ang nadagdag sa supply ng langis. Posibleng taas singil din po sa kuryente pinangangambahan. Kaugnay niyan may nagkalapang report si Bombo Angelo Aganan. Kinumpirma ng Department of Energy sa pagdinig ng Senado kahapon na nasa 3 hanggang 4 na araw pa lamang ang nadadagdag na supply ng refined fuel ang nasecure ng pamahalaan sa gitna ng patuloy ng tensyon sa Middle East. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, patuloy umano ang pakikipagnegosasyon ng gobyerno sa iba't ibang bansa upang makakuha ng karagdagang supply, kabilang ang government-to-government deals at pag-explore sa Russian oil. Gayunman, aminado ang DOE na may mga hadlang sa transaksyon tulad ng limitasyon sa payment system at pagkakaiba ng currency. Kaugnay nito, iginit ni Senator Sherwin Gatchalian ang kahalagahan ng malinaw na datos sa seguridad ng supply, lalo pat tinatayang nasa 64 na araw na lamang ang kasalukuyang inventaryo ng bansa. Binigyan din ni Gatchalian na ang limitadong supply na hawak ng gobyerno ay patunay na ng hirap ng pagkuha ng langis sa kasalukuyan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. The fact na gobyerno na 3 days worth lang ang nasa-secure natin goes to show na napakahirap talaga yung supply at this time, no? Because gobyerno na yan, no? And you can do all sorts of negotiation, G2G, you can do even sovereign guarantees, no? Pero hirap pa rin ngayon, no? But we cannot stop eh. No? Kung hihinto tayo, our whole economy will stop. Ayon naman sa DOE, hindi kakulangan ng supply ang pangunahing issue kung hindi ang presyo nito. Marami umanong available na langis sa merkado, ngunit may kaakibat itong mataas na presyo, depende sa kakayahang magbayad. Dagdag pa ng ahensya, umaabot sa humigit kumulang $200 kada bariles ang kabuang gastos sa pag-angkat ng langis. Minungkahi naman ni Senator Dante Marcoleta na maaaring kumuha ng direktang supply sa Singapore kung saan mayroon umanong malaking tangke ang dalawang pinakamalaking refinery ng langis sa mundo. Mas mura at mabilis aniya makakuha ang langis rito sapagkat hindi nadadaan sa Strait of Hormuz na isinira ng Iran. Paniliwanag naman ng DOE na bagamat training hub ang Singapore, ang mga supply doon ay dumadaan din sa international traders kaya hindi rin nalalayo ang presyo sa global market rates na sinusunod sa Means of Plot Singapore o MAPS. Ipinunto rin ni Secretary Garin na isa sa mga hamon ang kakulangan sa available vessels at ang pagtaas ng shipping costs na nakakaapekto sa kabuang presyo ng imported fuel. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang mga naging pahayag ni Secretary Sharon Garin. Computations, talagang ganun po yung presyo. Kasi kahit kunin mo doon, mahihirapan ka rin maghanap ng sarili mong vessel kasi nag-aagawan ngayon. And then the vessel is more expensive now. The premium of the insurance is really, really very expensive. And there's a premium for you to be able to buy, which is from $5 became $60. So lahat po na component nandiyan yan. Hindi po ganun kadali na papadala lang ng vessel because we don't have any vessels actually to send to them because it's very difficult now. Pero Mr. Chair I'll direct our team that are doing the purchasing and check the Rotterdam supply in Singapore, Mr. Samantala, sa sektor ng kuryente, tinataya ng Energy Regulatory Commission o ERC na posibleng tumaas ng 2 piso hanggang 4 na piso kada kilowatt hour ang singil sa kuryente dahil sa pagtaas ng presyo ng coal at liquefied natural gas. Nagbabala si Gatchalian na posibleng double whammy sa publiko kung saan tataas ang presyo ng langis at kuryente. Bilang tugon, sinabi ng DOE na naghahanda sila ng mga pandigdigang hakbang upang mabawasan ang epekto ng pagtaas ng singil sa kuryente. Kabilang na ang pag-prioritize sa mas murang source ng renewable energy at coal. Habang tiniyak ng DOE na hindi nakadepende ang Pilipinas sa Middle East sa supply ng LNG at may sapat na alternatibong supply mula sa Australia, Canada at Nigeria. Sa huli, muling nanawagan ng mga senador sa isang komprehensibo at pinag-isang national contingency upang matugunan ang posibleng paglala ng krisis upang maprotektahan ang mga mamamayan. Nag-uulat live mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Aganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X.
formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.